Okay. Hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening. At welcome po dito sa ating live stream ngayong Sabado ng gabi. Konti na lang, linggo na. Oo, pasensya na po, na late tayo dahil may tinatapos po kasi tayong requirements sa ating pag-aaral at kailangan ko yun by next week. So, marami pa akong susulat na kaso, mga 80 pa. Kaya pasensya na po, medyo na late tayo. Also, ayun. Kaya pasensya na po, kaya na-late tayo. Okay? So, with that, I'd like to greet all of you. Happy Saturday. At please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jarrett. And of course, meron din po tayong YouTube. Meron tayong YouTube channel na Pinasabat, pero hindi ko siya masyadong pinopromote ngayon. Yung ating Facebook group, ng tambayan ng mga cocheros. Puntahan nyo na yan, mga babayan, para makapagtsokaran kayo ng mga kaibigan natin, guys, dito sa sa ating mga like-minded people. Mga like and right-minded people. Ganun. So ayun, mga babayan. Ano pa ba? Ayun. Topic tayo, joke. Hindi, mag-shoutout muna tayo, guys. Shoutout muna. Saan na ba? Saan na ba yung pang-ano ko ng shoutout? Ay. Okay. Dami tayong pag-uusapan today at alam ko mapupuyat na naman tayo. So, pasensya na po kung ako po magiging cost na naman ng puyat nyo. Sa mga bagong gising or sa mga nasa gitna ng umaga dahil nasa abroad kayo, swerte nyo. Buti pa kayo. Ay, mali, hindi ko nagawa yung slow mode. Wait. Yan, okay. Okay, so as usual, shoutout muna sa mga moderators natin. Okay, kay Ate Susan, Ate Trexie, Ate Elisa C, James, Manatmay, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoys, Unnamed Legion, The Greater One, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson, Sir Pascachi at kay Shiro Kansaki. Ayan, shoutout sa inyong lahat. May bago tayong team member. Iintayin ko lang na yung go signal niya. I-announce ko siya. Tapos, of course, shoutout din sa mga kay Annelyn Ekis, Maya, Ramir, Sigfred Negre, Joanna Dichoso Fiorn. Ba't ba ang liit nitong ko? Shoni Pineda, Marites. Ay, tumalon. Patay. Tumalon. Wait. Tumalon. Sorry. Artolic Official PH. Ningning Erosa, VMB, Mama Loves, Leah Marian, Magdalena Cordova, Pepe Malonzo, Mactatlo, Tom De Castro, Beng Azucena, Mr. Ashley Coronel, Melanio Tadeo, Batobalani. Okay. Amelia Nino, Melanio Tadeo. Okay. Florencio Bakir, Mythical Ambient, Leonilo Villanueva, Rosita De La Rosa, Maria Apor, Danny Zalameda, Emmanuel Espinosa, Sacred Heart Nova, JCR 26E, Rodrigo Harry Salvador Raposas, Funny Laugh, Vespera, at si Kuya Ruben Esperanza. Ayan. Okay, hanggang dyan lang muna guys kasi mahaba to. Sigurado mahaba to pag-uusapan natin today. Dito pa lang sa una nating topic sure na ako mahaba to. Although konti lang naman yung materyales. Ano ba? Pero I'm sure mahaba ang kwentuhan. Okay. So, wait, taas ko nga. Hindi ako makapasok. Ayan. Yun. Okay yan. Okay na to. Ito, mas mataas.
Yun. Mas komportable ako. Anyway, game. Saan ba tayo? Umpisahan natin dito. Very sensitive tong topic na to, lalong-lalo na, alam nyo naman, may mga nanonood sa ating kakampink at may mga nanonood sa ating mga dilaw. This will be a very hard topic for you. Oo. Mahihirapan kayo sa topic na to. And I guess, mga kababayan, this is a sign, this is a sign for things to settle, for things to move on. Oo. Ano daw? Sabi ni Chris Ignacio, pabati naman sa anak ko si Cyrel Luis Ignacio para bumilib sa akin at binati rin siya. Sige, malakas ka sa akin, Chris eh. Shoutout kay Cyrel Luis. Ayan. Okay, bilib ka na ba sa tatay mo? Bumilib ka sa tatay mo. Oo. Bumilib ka sa tatay mo, promise. Anyway, game. Sana ba tayo? Ayun na nga. This will be a very hard topic sa mga viewers natin na galit sa Duterte, like myself, pero not naman, hindi ako galit sa Duterte. That's a wrong way of saying it. Hindi ako galit sa Duterte. I'm disappointed, and dahil disappointed ako, ayoko na. Ayun, ganun lang. Ganun na lang. Ganon. Hindi ako galit. I'm disappointed and I'm frustrated sa kasiraan nila ng ulo. At like every bad relationship, you break it off. Ganun lang kasimple. Oo. So, pero yun nga, hindi ko kasi kahit na we have the same opinion pagdating kay Rodrigo Duterte at sa pamilya niya. We may have different opinions as far as the Marcoses are concerned. So, yung mga nanonood sa ating dilaw at saka kakampik, you've been warned. This will be a very hard topic for you. Okay. May balita ako kasi. Hindi ho ito foreign judgment. This is local judgment. Dumaan sa proseso ng Korte ng Pilipinas. At dahil dumaan sa Korte ng Pilipinas, it is recognized in the Philippines. At mamaya i-explain ko ba't kailangan ko i-highlight yun. This is about yung pagkaka-dismiss ng kaso ng pamilyang Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, mahirapan dito sa topic na ito yung mga camping tsaka mga dilaw. Oo. Dahil yung kanilang mga natitirang civil cases or asset claim, ay ibinasura na ng Sandigan Bayan. Binasura na, guys. Binasura na. Oo. Kaya ito lang masasabi ko dyan. Lalo na sa mga nakikinig sa atin. You've had 40 years plus. You've had 40 plus years to prove na lahat ng kayamanan ng Marcoses are stolen. Actually, so far, wala pang napapatunayan na may ninakaw ang Marcos. I'll explain that later. Pakinggan muna natin itong balita. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case o kaso ng pagbawi sa mga umunoy nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Dinismiss ng Special Division ng Anti-Graft Court ang civil case number 0141 matapos magpasya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi na ito maghahain ng karagdagang mga ebidensya. Ang sabi ng PCGG, ang mga ari-ariang nakapaloob sa kaso ay sakop na rin ng mga naunang partial judgment na nag-uutos sa bawiin ng mga ari-arian. Kabilang dyan ang $658 million na halaga ng Swiss deposits, mga property,
shares at interests, pati paintings at artworks na nagkakahalaga ng 17 million US dollars. Na-recover na anilang karamihan ng mga property sa magkakahiwalay na civil actions. Bahagi rin ng civil case number 0141 ang mga umano'y bank deposit ng mga Marcos sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands at Amerika. Tinawag naman ng ATOM o August 21 movement na totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at pamilya Marcos pero wala pa silang tugon sa ngayon. Di sila sasagot ngayon, syempre. Hindi ngayon. Kasi syempre sila yung nakaupo. It doesn't make sense na I mean, alam nyo mga kababayan na whether we admit it or not, the Marcos family are really masters of propaganda. As in, mas magaling sila sa propaganda kumpara sa mga Duterte, kung tutusin. Ang mga Duterte, marami lang silang troll farm. Marami silang troll farm. At maraming merong interes sa pagbalik nila sa kapangyarihan. Kasi nga, nung si Duterte yung nakaupo, ay lahat sila yumaman. Lahat sila yumaman. So dahil lahat sila yumaman, marami may interes sa kanila na bumalik. Pero really, the Marcoses they're really masters of propaganda. I mean, for lack of a better term. For lack of a better term. Wala na ako maisip na tamang term eh. Hindi naman communication. Communication doesn't cut it. Parang kulang eh. Ano ba? It is what it is. Or ano ba? Wala, yun talaga naisip ko eh. Hindi sila sasagot ngayon. Oo, syempre kasi, ang pangit nun, ikaw yung nakaupo, tapos magsasalita ka sa kaso na involved ka. Diba? So, ang pangit, hindi nila gagawin yun. Or PR na lang, yun na lang. Hindi propaganda, masters of PR or public relations. Magaling sila dyan. Hindi nila gagawin yun. Posible magsalita sila pagkatapos na. Or siguro kapag hindi formal announcement or let's say ambush interview na tanong sila tungkol doon, baka pagkikibit balikat lang ni Presidente Bongbong Marcos yan eh. Gala. Okay. Thank you. Ganun lang 'yon. Oo. So magaling sila sa ganun eh. Magaling sila sa ganyan. Yung alam nila kung kailan sila magsasalita, alam nila kung kailan sila hindi magsasalita. Magaling sila sa ganyan. Oo. So ito mga kababayan is really a decision of the court. Ang nakakatawa dito mga kababayan itong sinabi ng ATOM o yung August 21 movement. It is really mga kababayan yung ganitong klase ng yung ganitong klase ng mindset na it drags. Ito yung nakakabawas sa hindi nakakabawas. Paano ba? Nakapagpabagal sa progreso ng Pilipinas. Yung mindset na hindi, dapat ibalik natin lahat sa nakaraan. Hindi. May 40 years ka na eh. Ano pang nakaraan ang pag-uusapan natin? 40 years. Baka nga buto na lang si Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani eh. I'm sure buto na lang siya doon. Mga babayan, the moment na inalis siya doon sa Lawag, natunaw na yun. Natunaw na siya. Buto na lang talaga siya. It's been 40 plus years. Simula kailan ba ang PCGG? 1989? 1988? Tagal na. Ang tagal na niyan. Kaya natawa ako dito sa sa sinabi ng ATOM, August 21 movement, sabi nila, Ito. Sabi nila, like a thief in the night. Ayan. Sabi, just because the Dutertes appear to be the main villains this month, doesn't mean you should dismiss cases against the Marcoses like a thief in the night. Anong like a thief in the night? 40 mahigit.
May 40 mahigit na taon nang tumatakbo yung kaso niyan. 40 plus years yung civil forfeiture cases na yan. Number one, napakarami. Number two, napakatagal. Pati mga hindi pag-aari ng Marcos sinama. Oh. Napakatagal na yan. Ano ba bang, mga kababayan, ano ba ba due process ang gusto nyo mangyari dito? Totoo lang, ano ba due process ang gusto nyo mangyari? Seriously? I mean, seriously, ano pa yung gusto nyo mangyari? Kinuha na nga yung Swiss accounts. Diba? Kinuha na yung Swiss accounts. Ano pa ba? Kinuha na yung Arelma. Kinuha na yung Swiss accounts. Kinuha na yung jewelries. Tapos kinuha ni Chris Aquino, allegedly, yung jewelries. Allegedly lang naman. Tapos, di ba? I mean, yung properties, sinequester, naibenta na rin sa iba. I mean, pinag-chop-chop na yung mga properties ng kung sino-sino sinequester nila. Ano ba? 40 mahigit na taon na. Hindi na nga makapagpakita ng ebidensya sa sobrang tagal eh. Tapos ang nakakatawa mga babayan, sa 40 plus years na yon, hanggang ngayon, wala pang isang criminal case na napatunayan. Maliban sa graft and corruption na ifinay laban kay Madam Imelda Marcos. That's it. Pero it's still under appeal sa Supreme Court, which I have another comment later. Alam nyo mga babayan, hindi pwedeng sabihin ng ATOM na totally unacceptable. Kasi, yung 1987 Cory Constitution, ang sabi, ano ba yun? Section 16, Article 3, Section 16, Bill of Rights, all persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Ano bang ibig sabihin sa inyo ng all persons? Hindi naman nakasulat dyan na all persons except the Marcos family and the succeeding generations. Kung yun ang intensyon nyo, edi sana isinulat nyo. Diba? August 21 movement. Kung yun ang intensyon nyo, edi sana isinulat nyo dyan sa Constitution. All persons except the Marcos family and the future generations of the Marcos family shall have the right to a speedy disposition of their cases. 40 years? 40 plus years? May hustisya pa ba yun? So tingin niyo ba yung human rights naman ng mga Marcoses ang natatapakan nyo? Di ba? Akala ko ba dapat equality under the law? Walang mayaman, walang mahirap. Ang gusto, pag mahirap, itaas. Pag mayaman, ibaba. Para equality. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Hindi pwede yung tatanggalan mo ng karapatan yung iba para magpantay. Hindi. Hindi pwedeng ganun. Pag sinabing all persons, all persons. Hindi ba tao yung Marcos family? Hindi ba sila person? O tayong OA, Atom? Nakalimutan na nga yung pinaglalaban nyo eh. Wala, may sorry again, pasensya na sa mga dilawan at kakamping na nanonood sa atin for this episode. For this video. Kasi, wala na nga rin naniniwala doon sa ano eh. Ako, nakalimutan ko na nga yung holiday eh. Yung People Power Holiday. Nakalimutan ko na nga. Anong date eh? Anong date nun? February. Ano ba yan? Anong date nun? February People Power. Anong date ng People Power? Baka naalala nyo pa. Ayan, 25. Oh, Feb 25.
Buti pa kayo, naalala niyo pa ako. Hindi ko na naalala. Alam niyo kung bakit nawala ang halaga ng Feb 25? Hindi dahil sa hindi dahil sa nakalimutan ng mga Pilipino Hindi. Namulat kasi ang mga Pilipino. Namulat ang mga Pilipino. Sinasabi ng mga nung panahon na yon, sinasabi nila, tanggalin ang diktador. Hindi naman tinanggal ang diktador, pinaltan lang daw ng bago. Di ba? Pinaltan lang ni Cory Aquino. Marcos lang ang korap. Marcos lang ang korap. Ay, wait lang. Simula 1986 hanggang today, marami pa rin korap. Na disillusion ang sambayan ng Pilipino dyan sa Feb 25 people power na yan. Kaya wala na siyang dating. Also, mga kababayan, na disillusion na rin ng mga Pilipino dahil nagulat na lang tayong lahat na nalaman natin na ang Feb 25 ay isa palang holiday na na inumpisahan ng mga CIA pala ang nagplano. Sa Dilo mismo nang galing yun Sa mga kakampi nila nang galing yun So hindi pala siya Filipino. It's not even an idea born from Filipinos. Yung people power is a result of the political machinations of the Liberal Party, CIA ng Amerika, World Bank, etc. etc. So, I guess, mga babayan, pagdating sa usapin ng Marcos, Cory, Marcos, Aquino, liberal, nationalista, etc. As far as history is concerned, yung part na yun ng history is really subject for debate. Oo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi, may historical distortion. Hindi, may historical something, historical. No, it's really up for debate. Kasi ang daming kwento. May kwento galing sa Communist Party of the Philippines. May kwento galing sa CIA. May kwento galing sa saan ba to? Confessions of an Economic Hitman. May kwento sa liberal, may kwento sa di ba? Ang dami. And until today, sa dinami-dami ng kwento na yon, wala pa rin settled. Nothing is settled. For the past 40 years, alam na ba natin kung sino nagpapatay kay Ninoy? Wala pa rin. So, it's really wala. Mawawala talaga ng saysay yung people power na yan. It's because of that. Tapos meron pang dami-dami. May libro ng conjugal dictatorship na apparently written by a disgruntled former employee dahil nahuling nagnakaw ng pera at pinang-casino. So, I mean, ang daming ang daming kwento. So, hindi mo talaga alam kung anong papaniwalaan mo sa part ng history na yun. So, it's really up for debate. I mean, it's really up for debate. Walang absolute truth pagdating dyan. Ang nakakaalam lang ng absolute truth pagdating dyan sa parte ng kasaysayan natin na yan, yung mga nabuhay noon. And most of them are gone. But anyway, ano pa sinabi ng August 21 movement? Sobrang halata naman daw yung timing. Timing of what? I don't know. Tapos ito. Ayan, the group recalled that former First Lady Imelda Marcos was found guilty of 7 counts of graft,
by the Sandigan Bayan and was sentenced up to 11 years in prison in 2018, but that sentence was not served. O see, ang hindi sinabi dito ng August 21 movement, mga kababayan, ito rin yung problema eh. May mga problema din kayo sa mga propagandista nyo dyan sa mga camping tsaka sa mga dilaw eh. Ang problema, ang problema nyo kasi, half lang kayo magkwento. Hindi nyo rin binubuo yung kwento. Buuin nyo kasi yung kwento. Kasi kahit na si Madam Imelda was found guilty of 7 counts of graft, nasa Supreme Court ngayon yan. Inaapela sa Supreme Court. Inaapela ngayon sa Supreme Court. At hanggang ngayon, wala pa rin desisyon ang Korte Suprema. 2018 pa to 2026 na. Oo. 2018 pa yun. 2026 na. Alam nyo mga babayan, ako minsan napapaisip na tuloy ako eh. Hindi kaya sinasadya talaga ito ng ng ating probably this is the political side of our judicial system. Real talk lang with all due respect to the Supreme Court. But I think this is the political side of our judicial system. Bakit? Pwede naman nila i-dispose agad to eh. Pwede i-dispose agad to ng Supreme Court. And when I say dispose, ibig kong sabihin, hindi itapon ibig kong sabihin, pagdesisyonan agad. Yun ang ibig kong sabihin. Pwede naman to pagdesisyonan agad ng Korte Suprema. Pwede. Pwede guys. Mga kotsero, pwedeng pagdesisyonan to ng Korte Suprema. And until today, from 2018 hanggang ngayon 2026, wala pa rin desisyon. Which now makes me wonder, bakit? Ba't kaya? What's taking them so long? At ang naiisip ko lang na possible reason, and again, I say this with all due respect to the Supreme Court, ay dahil possibly may mga tao sa likuran ng mga may impluwensya sa Korte Suprema na ayaw bitawan yung imahe ng Marcos magnanakaw. Or hindi pa nila mabitawan sa isip nila yung imahe ng Marcos magnanakaw. I think hindi na talaga na pagdidesisyonan to. I don't think they will ever make a decision on this issue para buhay yung propaganda. Para buhay yung propaganda. Ang problema, nung panahon na yon, nung panahon na kumagat yung mindset na yan, na Marcos magnanakaw, wala pang social media. So madali mo mabubudol ang mga tao talaga. Madali mo mabobola ang mga tao kasi maikilig ka lang sa mainstream. Ngayon we have the counter mainstream. Actually, alam niyo mga kababayan, hindi naman magkalaban ang mainstream at social media. Totoo lang. Hindi naman magkalaban ang mainstream at social media. Kinakalaban lang kami ng mainstream. Akala ng mainstream, we are out to replace them. No, we're not. We're not out to replace you. We are the reflection of the people that you are reporting to. Kami, ang reflection ng mga tao na binabalitaan nyo. Kami, nagre-react sa binabalita nyo. Ganun lang kasimple. Ganun lang yun. And mga kababayan, lahat naman, dahil nagbabalita ka, syempre, you will get opinions from different echo chambers. May matutuwa, may hindi matutuwa. But you cannot call it fake news. Kasi, again, ito, ang sinasabi namin sa social media ay ang refleksyon
ng iba't ibang opinyon ng mga tao na binalitaan. Kaya wag kayo ma-insecure sa amin, mainstream. Dapat nga natutuwa kayo, nag-react kami sa inyo eh. Di ba? Di ba ultra dito? Dapat natutuwa sila na na nagre-react tayo sa sinasabi nila. Kasi kung wala tayong reaction, ibig sabihin, wala tayong paki sa balita. At pag wala tayong paki sa balita, wala tayong paki sa bayan. Anyway. Medyo na-distract ako dun. Okay. So, Supreme Court. So, I'm of that opinion na I don't think they will ever decide sa sitwasyon ni Madam Imelda. Kasi hanggat buhay yung conviction, masasabi ng partido nila na Marcos magnanakaw. Kasi mga kababayan, kung tutuusin, walang criminal case na naisampa laban sa mga Marcoses maliban dito sa isang to. Maski yung mga niyayabang ng mga ibang kakamping, ng mga ibang dilawan na sinasabi nila, hindi, ang ebidensya namin ng Marcos magnanakaw yung Swiss accounts, bla 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 bla. Pero pag tinanong mo sila, ano ba yung kaso? Civil forfeiture o criminal case? Nasabihin nila, civil. Okay. So paano ka nag-arrive sa Marcos magnanakaw? Ano bang pinapatunayan sa civil case? Criminal liability ba? Hindi. Possibly, pwede lang sabihin, hindi, na-injure ang government, na-injure ang sambayan ng Pilipino kasi ninakaw. Paano mo nasabing ninakaw? Kasi nga, civil forfeiture lang siya. Civil liability lang ang pinag-uusapan dyan. Pag sinabi mo ninakaw, may mga elemento yan, di ba? Papatunayan mo yung lahat ng elements. Kailangan lahat nandun. O, yun. So, again, mga kababayan, it is what it is. Wala tayong magagawa. Ngayon, mga kababayan, mahihirapan sila dun. Mahihirapan sila dun ngayon. Kasi, according to the news, hindi ko masyadong naano yung balita pero ang dating nung balita ay yung natitirang asset claim. So, ibig sabihin, ito na yung siguro mga natitira pang mga civil forfeiture cases ng Marcos, dismissed na. Ang masaklap dyan, mga babayan, they had 40 plus years to prove. You had all the time in the world. Ika nga. You had all the time in the world. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung Swiss accounts, again, that's another discussion na nakaw siya, hindi siya nakaw, and may claim na lahat ng partido may ilalabas na ebidensya na nakaw siya, may partido na masasabihin may mga mailalabas na hindi siya nakaw, blah blah blah, etc. etc. But I don't want to get into that right now. Ang punto ko lang dito, mga kababayan, is we are bogged down by this mindset. And apparently, pati pala yung mga kakamping at mga dilawan ay biktima din ng sariling propaganda. Di sa move on eh. Pero alam nyo, ito to the credit of the dilawan tsaka mga kakamping. Ang gusto ko sa mga dilawan tsaka sa mga kakamping, kapag sila bumatikos, issue-based. Issue lang pag-usapan natin. Kapag pag bumatikos ang kakamping tsaka mga dilaw, issue lang pag-usapan natin. Ang pangit sa kanila is kapag Marcos ang pinag-usapan, close-minded talaga. As in, walang room for discussion.
At saka tawag dito, ang ad hominem nila laging tawag dito. Mahilig din siya sa ad hominem actually. Oh. But anyway, ayan. Tuloy natin. Tuloy natin sa baba. So, conjugal dictatorship, blah, blah, blah. Okay, alam na natin lahat yan. Tapos, eto pa. The group stressed that the victims of killings during the dictatorship deserve as much justice as those killed in the Duterte administration's war on drugs. Okay? A lot of them are still alive. They never moved on. They never got justice. Sana wag din natin kalimutan na namatay na lamang ng walang pagkakakulong si Ferdinand Marcos Sr. Medyo bobo tong statement na to, guys. Medyo bobo tong statement na to. Kasi, hindi mo na makukulong si Ferdinand Marcos Sr. ever. Kasi nauna pa siyang mamatay bago yung litis. Pero ito, nagkaroon ng RICO case sa Amerika. Dismissed. RICO regarding the Marcos wealth. Syndicated yon. Oo. Racketeering. So, dismissed ang kaso. During that time, hindi rin, parang ICC noong Amerika eh. At the time, parang siya yung ICC during the Marcos administration. Or nung pagbaba ni Apolacay. Parang siya yung ICC. So, di ba? Kinidnap si Apolacay, dinala sa Hawaii. O, di parang yung pagdakip kay Duterte, dinala sa dahig. Okay. Ang pagkakaiba, mga kababayan, the ICC is a treaty. Ito, bansa. Kaya may mga ibang rules. So, during the time, hindi pa kayang litisin lahat ng mga ninakaw daw, allegedly, ng mga Marcos. Hindi kayang litisin, dinala sa Amerika. Doon nilitis sa New York. Okay. Anong nangyari doon sa kaso na yon? Partida Amerika na naglitis. Partida. Sa kanila pa ang jury. Partida. Jury yun Jury. Partida. Ano nangyari? And sa mga nakikinig sa ating kakamping tsaka mga dilawan, you have to hear this. Ano nangyari? Sometime in 1990 or 1991, if I'm not mistaken. 1991-92, either of those three. Ano nangyari? Sa RICO case na inihabla laban kay Imelda Marcos at sa Marcos family. Dismissed. Saan nanalo? Saan nanalo ang mga NPA, ang mga CPP nung panahon na yon? Saan sila nanalo? Sa civil case ulit. MDL 840. Ito yung sa human rights daw, violation ng human rights. Ikinaso sa Hawaii, inihabla sa Hawaii, nanalo daw sila doon. Ngayon, ang nangyari, gusto nila i-enforce sa Pilipinas. Yung para magkaroon daw ng quote-unquote reparations. Para magkaroon ng reparations. Ngayon, mga kababayan, ano nangyari? Okay. Ano? Kaya siguro umiiyak na naman si Christian Esguerra at si Ronald Llamas. Yung mga na yun mga brainwash na sila yun Mga na yun, di na matitibag ang pagiging ng dilawal at kakamping. Okay lang yun, bahala sa buhay nila. MDL 840, ano nangyari sa MDL 840, mga kababayan? Ito. Magandang distinction to. Ate Rizalina Baluyot. Kaibahan ni PFEM versus PRRD, warrant of arrest. Correct. Warrant of arrest talaga. Promise. Okay. Ano nangyari sa MDL 840? Ito yung inihabla laban sa mga Marcoses, laban sa estate ni Ferdinand Edralin Marcos dahil sa human rights violations daw. Ano nangyari? Nanalo sila sa Hawaii. Okay, fine. Nanalo sila sa Hawaii. Pero hindi ma-enforce sa Pilipinas. Bakit? Unfortunately, that foreign judgment has not been enforced here and it seems that local courts are not inclined to make it happen.
Bakit? Kasi mga kababayan, ito. Puntahan natin yan. Okay. Huwag na natin pasilin yung filing fee kasi mababaw lang yun. Pero nakakatawa yung sa filing fee. Kasi 472 million ang kanilang pesos ang kanilang gustong ma-recover, pero ang kanilang filing fee ay 410 pesos lang. So natalo sila dyan. Ay, sorry. 2.25 billion pala yung gustong ma-recover, pero ang filing fee ay 410 pesos. So dapat daw, sabi nung judge nung 1998, ang kanilang filing fee ay 472 million pesos. So, anyway, nakakatawa lang. Tampasan na natin yan kasi binaligtad yan ng Korte Suprema. Ni-remand sa RTC. Oo. But anyway, tuloy natin. Eto. So, umabot sa Supreme Court yon. Sabi ng Supreme Court, hindi. Ibalik nyo sa RTC. Oo. So, binalik sa RTC. Ang nangyari, the RTC criticized the U.S. court's manner of computing the 2.26 million pesos as violative of the due process rights of the defendants. Ano bang sinasabi sa konstitusyon natin? Pagdating sa due process. Saan na ba yung due process? Sabihin natin yung constitution against themselves. Kasi sila yung ito yung constitution na sinulat ng nila poon nila saan ba yun? So, sa taas pala yun. Sorry. Ito. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Due process of law, mga kababayan. Napakasimple, di ba? Kailangan dumaan sa proseso. Oo. Hindi raw dumaan sa due process sa rights ng defendants, ng mga nasasakdal. It maintained that in this jurisdiction sa Pilipinas, individual particularized damages still must be proved on an individual basis. Kasi ang ginawa nila, mga babayan, nila Eta Rosales, one time, big time. Hindi, basta $2.25 million. Yun lang. Ganun lang, one time, big time. Pero, hindi nila ipinakita ang individual damages. Oo. Sa Pilipinas kasi natin, kailangan makompute mo yung individual damage. Kasi mga babayan, ito basic lang. Iba-iba kasi ng klase ng damages during the time. Sabihin natin totoo na si Apo Lakay nga ang nag-utos ng human rights violations. Sabihin natin totoong ganun. Yung isa na-detain lang ng walang proseso. Halimbawa, nakulong siyang 3 araw pero trip lang ng pulis. Halimbawa. Yung isa naman patay. So, pero pareho sila ng compensation? Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kailangan idetalye nyo ano yung individual damage ng bawat isa para makompute natin kung ano talaga ang tunay na dapat bayaran. Yun. So, hindi pumasa sa RTC. Tapos, sinabi rin ng Makati RTC na hindi nila ginamit yung kanilang mga remedies. Hindi nila hinabol. Bali ang lumalabas na wala ng jurisdiction kasi hindi nila ayan. Nag-prescribe. Lumampas ng 18 years yung promulgation ng MDL 840. Hindi kasi nila inilaban agad. So, wala na. Di na nila mahabol. Latches came in. Or latches set in. Hindi mo ipinaglaban So, sorry.
Nag-intay ka ng 18 years para maningil? Or bago ka naningil? Di ba? Tapos, wala pang listahan. 18 years na nga lumipas, wala pang listahan na maayos. So, dinismiss siya. Hindi siya in-apply sa Pilipinas. Ang sabi, no pending human rights violation case against the Marcoses here, and the victory in the US being claimed by alleged victims of human rights violations is still not enforceable in the Philippines, whether or not said violations were committed during the Marcos regime, therefore has not been proven. May be sad, but that is the legal truth. I mean, yun nga mga kababayan eh. You had 40 plus years to prove. Yeah, 40 plus years na para patunayan ang inyong mga alegasyon laban sa Marcos family. Tapos ngayon, isisisi nyo pa rin sa Marcos family kung bakit kailangan i-dismiss yung kaso. Wala namang kaso na forever. Hindi pwedeng ganun. Violation naman nila ng karapatang pantao nila yun. Hindi porke ina-assume nitong mga kakamping at mga dilawan na may nilabag na karapatang pantao ang mga Marcoses. Again, that is an assumption that they have. It doesn't give them the right to violate the human rights of the defendants as well. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. So, I guess mga kababayan, for all intents and purposes, yung mga kaso against the Marcoses are, you know, more political than anything. Ito yung totoong pinulitika lang. Ito yung totoong pinulitika lang. Sa mga Duterte kasi hindi politika yun eh. As in nangyari talaga. Merong ebidensya eh. And yung mga ebidensya ay kitang-kita. It's glaring. It's glaring. So, ngayon mga babayan, ayan. Yung sinasabi ni Carpio before, yung 203 billion na estate tax daw. O, paano mo ngayon tataksan si estate ni PBBM? Ni Ferdinand Marcos Sr.? Paano mo ngayon itatax yan? Karamihan na inaakusan yung kanilang nanakaw daw. Hindi pala kanila. Tama pala si Apo Lakay. Tama pala si PBBM. Na nung campaign, nung binabati ko siya dyan, sinabi ni PBBM, kunin nila kung gusto nila. Kasi hindi naman amin yan eh. Diba? Maski siya sinabi, hindi naman amin yan eh. Kunin nila kung gusto nila. Kasi hindi naman amin yan. So, di ba? Itong sa mga Marcoses, this is really politics. Kasi naalala ko noon, may nakita pa akong resibo na si Cory Aquino ay nagbayad ng PR company para ipagkalat na masamang tao mga Marcoses. Sila yung dahilan kung ba't naghirap ang Pilipinas, etc. Nakita ko na yan before. Hindi ko lang kung saan ko nakita. Resibo talaga, as in resibo. Legit. Cory Aquino. So, yun lang. Iyak kayo ngayon. Iyak kayo ngayon. Pero wag niyo tatagalan ng pag-iyak nyo. Kasi, yung mga camping tsaka mga dilawan, iyak lang kayo for one day kasi talo kayo for one day. Pero focus kayo kasi yung isang kalaban nyo, yung mga Duterte, buhay pa yung tatay. Pero malapit na rin mamatay yun, kayo mag-alala. Doon na mamamatay yun sa dahig. Uwi yun nakagarapon na mayonnaise. Oo. Pero yung anak niya nandito pa at mukhang siya yung nanganganib. Oo, mukhang nanganganib ang Pilipinas dahil may mga tatanga-tanga pa rin naniniwala sa kanya. For now.
For now. Sintensyado na sa impyerno yun. Sintens sintensyado na sa impyerno si Digong. Ganun lang kasimple yun. But anyway, alam nyo mga kababayan, ay, nag-ano na pala sila ngayon nagmo-mobilize na sila for Risa Ontiveros. Good for you. Good for you. Tingnan natin. Ako wala pa akong, parang yung misis ko boboto daw niya si Risa. Pero ako parang wala pa akong Wala pa ako naiisip. Yan natin. Sige Bo, syempre. Alam na naman natin, sige Bo. Pero wala pa kasing hindi pa nagpaparamdam si Gibo eh. Hindi pa nagpaparamdam si Gibo. Hindi na makakabalik si Digong ng buhay sa Pilipinas. Totoo yan. Hindi na makakabalik ng buhay sa Pilipinas si Gibo. Sa bagay, too early. Eliezer, agree. Still too early. Tingnan natin. Too early. So yun. Pero sana tumakbo si Secretary Gibo. Kasi wala tayong choice eh. Wala tayong choice. Anyway. Masamang damo daw, mahirap mamatay. Sabi ni Ilocos Slovakia. So let's see kung ano mangyayari.